Hello, mic sound check. Sound check. Magandang umaga po sa bawat isa. Welcome po sa Sunday morning service dito sa Jesus Christ Baptist Church. Ating welcome ang narito sa ating bahay-sambahan, maging ating mga kasama online, and pamanhin ho sa ating delayed na pagsisimula ngayong umaga. Well, medyo makulimlim, medyo maulan kagabi, pero purihin ang Panginoon na tayo ho ay patuloy na may kalakasan at meron hong kakayahan upang dumako sa bahay-sambahan at magsama-sama upang sumamba sa ating Panginoon. Pag-pray natin ang bawat isa, lalo ng ating mga kapatiran na mayroong mga karamdaman. Nag-message kahapon ang Adizes family, and let's continue to pray for baby Marcos. Hindi na siya pala baby, kay toddler Marcos. At nawa ho siya ay manumbalik sa maayos na kalusugan sa lalong madaling panahon. Well, again, some reminders ho para ngayong araw ho na ito. Mamayang hapon, pagkatapos ng ating second service, or pagkatapos ng ating first service pala muna, we will have a church business meeting. And then also, pagkatapos ng ating second service, we will have our couples fellowship. And sa biyaya ng Diyos, the past two couples fellowship has been a blessing. At nawa ho, ito'y patuloy na gamitin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay, so those are our quick announcements. Tayo magsimula sa first part ng ating gawain ngayong umaga. Walang iba kundi ang ating Sunday School. Magstay po tayong lahat at tayo umawit sa Panginoon. Tayo po'y mawit sa Panginoon. Mawitin po natin, Now I Belong to Jesus. Jesus, my Lord, will love me forever. From Him no power of evil can sever. He gave His life to ransom my soul. Now I belong
Magsiupo pong lahat. Amen! Purihin po ang Panginoon at I hope yan ho ay isang hindi awit lamang kung hindi katotohanan ho sa atin na we belong to Jesus. Napakaganda noong last stanza joy floods my soul for Jesus had saved me, freed me from sin that long had enslaved me. And habang inaawit natin yun, another minute is too long. To be under the sovereignty of sin. 1 minute is too long dahil ang ating Diyos ang karapat dapat. Pero nawa ay ngayong araw na ito, loobin ng Diyos na kung meron mang naririto na nasa ilalim pa ng pagkaalipin ng kasalanan, ngayon nawa ito yung araw na lumaya mula sa pagkaalipin sa kasalanan at maging alipin at malaya sa ating Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng kaligtasan. Muli ho, welcome po sa bawat isa. Welcome sa ating mga kasama online at nagpapatuloy ang ating pag-aaral about the 5 solas of the Reformation. Hindi ko ho pilano na maging mahaba yung introduction, and this is the 3rd Sunday natin sa history and introduction, but I saw it fit sapagkat sa unang bugso pa lang ng ating hong introduction ay nakita ko yung appreciation ng ating mga kapatiran. Medyo mas naunawaan nila. Kaya pala nangyari. Kaya pala nagkaganon. Why is it right now is the most dominant religion in the whole world, not actually Christianity, but the Roman Catholic Church. Paano nangyari yun? And then we looked at history at nakita natin kung paanong ang Diyos pa rin sa kanyang soberanong kamay ay kumikilos at gumagawa lalo na dito ho sa pagsisimula ng Reformation. That's why we are studying the history of Reformation sapagkat during the Reformation, meron 5 tumataginting na katotohanan. At again, ito yung humulma, ito yung nagbigay direksyon. Again, hindi ito sinasabi ng mga tao nung time na yon. Nevertheless, these are the principles na gumabay. At ito ay malaking epekto and I say na ito rin ay napakagandang maging patuloy na tungtungan at maging gabay ng ating iglesia bilang tayo ay mga mananampalataya. And these are the 5 solas of the Reformation. Sola Scriptura, Scripture alone. Sola Fide, faith alone. Sola Gratia, grace alone. Solus Christus, Christ alone. And Soli Deo Gloria, to the glory of God alone. And by the way, ang atin hong kapatid na si Brother Daryl ay gumawa ng mga very good wallpapers. Yun yung wallpaper ko sa ngayon. So, pinorward niya sa ating mga GC. You can download them at gawin yung wallpaper, this 5 solas, and a very good reminder ho para sa atin. And you can see sa ating monitor, may picture sa likod niyaan. And that is the picture. Again, hindi ito Kodak moment. Kung hindi ito ay pagsasapinta na lamang ng ginawang pagnanil, that historical nailing of Luther's 95 Theses. Noong October 31, 1517, ipinako ni Martin Luther itong 95 Theses sa pintuan ng Wittenberg Palace Church in Germany. Brother Paul, bakit niya pinako dyan? Well, yan yung pinaka-announcement board ng town. Sapagkat ang lahat ng tao ay inaasahan na papasok sa church, sisimba. At lahat ng tao makikita. At tuwing may mga announcements, ganun. So, dito pa lang, magkakaroon na tayo ng idea kung paanong ang simbahan, ang Roman Catholic Church is in the center of the life of people. Na pag merong gustong announcement, doon ipapako sa pintuan ng simbahan. So muli, this is just a painting of that very historical moment na ginamit ng Panginoon para ho ang ebanghelyo ay muling na mamayagpag sa panahon ho na yon. So reviewin ho natin yung ating mga napag-aralan. Yes, we are looking at history, but we measure history, events, and the people that lived and impacted such church history by the Bible. Hindi ko alam kung nakita niyo ho, pinorward ko sa ating GC yung isang meme na ang sabi nung lalaki ay, hindi mo siya pwedeng hugsusgahan, hindi mo alam ang kanyang puso. At ang sabi naman nung kanyang asawa, well, yung bang mga taga-Berea,
Hindi naman nila tinignan yung puso ni Pablo, tinignan nila yung scripture. Kung yung sinasabi ni Pablo ay sang-ayon sa salita ng Diyos. And that's again how will we measure history. If it is right or if it is wrong. If it is godly or not. Kung ito ba ay, sabi nga ni Pablo, markahan na pwede at dapat sundan o markahan na dapat layuan. So that's how we will look at history through the lens of the Bible. A quick overview, pinag-aralan natin nung una ang early church. And then pangalawa, pinag-aralan natin last Sunday, establishment of Christianity and the rise of the Roman Catholic Church. Ngayon, Lord willing, ay ating titignan ang Reformation. Paano ba nagsimula ang Reformation? Then magsisimula tayo next Sunday doon mismo sa 5 solas. Early church from 32 AD hanggang 325 AD. And there are 4 notable things. The canon of Scripture, dito pa lang sa punto na ito, na simulang mag-gather ang mga walang problema sa Old Testament. Nasa Jewish Scripture yan. But the New Testament, dun pa lamang nagsimula na mag-gather ang 27 books of the New Testament. So you can just imagine, yung mga unang mananampalataya, wala silang kumpletong Scripture. Yes, kumpleto, pero nasa iba't ibang mga lugar. Pero what a privilege na meron tayo. Meron kang hawak, meron kang naka-download sa Bible mo, maaaring marami pang ibang mga apps na libre. Pero people died. Literally, may mga namatay by the thousands para makarating sa atin ang salita ng Diyos. And salamat sa Panginoon, even today, merong mga mananampalataya, kapatid natin sa Panginoon, na sinusubukan, hindi droga ang sinusubukan nilang ipasok sa ilang mga bansa, kung hindi salita ng Panginoon. Because there are countries na pinagbabawal hanggang ngayon ang salita ng Diyos. Number next, the church was under severe persecution, and we looked at that. At matindi ang hindi grabe at hindi overstatement ang pag sinabing hinahunting ang mga Kristiyano. Just because sila ay mananampalataya ni Kristo. Number 3, early formation of centralized religion, na nagsisimula na ang mga house churches ay nagtitipon-tipon again para magkaroon sila ng boses na ipagtanggol yung kanilang sarili. And then enduring persecution while fighting heresies. So makikita natin even in the time of the apostles and onwards, walang katapusan na pakikipaglaban sa maling katuruan. Again, that is from Scripture onwards. So therefore, yung kaisipan na, well, pare-pareho lang yan. No, it betrays Scripture and Christian history. Hindi pare-pareho. Merong mga katuruan na talagang hindi katanggap-tanggap. At na, kung nyo naalala, last time, pinag-aralan natin yung Nicene, Nicene Creed, yung na-produce yung Nicene Creed, wala sa isip ko yung term, yung Council of Nicaea, yun, Council of Nicaea, at na-produce yung Nicene Creed, at doon makikita natin kung gaano sila paano masasabihin, gaano sila naging katatag pagdating sa doktrina patungkol sa Diyos. And that is a Trinitarian creed. Na Diyos si Christ, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu ay Diyos, pero merong iisang Diyos. Yun yung tinungtungan. And ma-appreciate nyo, kung naaalala nyo ho, many months ago, sa pag-aaral natin, nabanggit natin, na kung merong religion na kahawig natin, pagdating sa doctrine of God, not salvation, God, Trinitarian, pagdating sa pagka-Diyos ni Kristo, ang Roman Catholic Church. As in, check. At siguro may kaunti mga salita na magkakaroon tayo ng kailangan ng pagde-define ng maayos. Nevertheless, matatag. Pagdating sa doctrine of God, particularly the Trinitarian doctrine of the Godhead, ang Roman Catholic Church. Because for much of history, church history, ito yung kanilang pinaglaban ng matindi. So to say, as we will see today, pagdating sa ilang mga doktrina, lalo na sa kaligtasan, doon pumalya, doon lumihis ng matindi. There will be establishment of Christianity, ilang mga notable things. This is the beginning of the formation of the hierarchy inside the church as an organized religion. So muli, nung time ng persecution, nagsama-sama sila.
nagkaroon ng mga bishops, and then sa time na ito, kung naalala niyo ho, na-convert si Constantine, the Emperor of Rome. At ang nangyari, ang persecuted believers ay naging favored believers. And then by AD 380, Christianity became the official religion, the state religion of the Roman Empire. So in the span of more or less 50 years, from being hunted to being the official state religion that is legal. Hindi lang basta legal, kailangan Kristiyano ka. Okay? So matinding turnaround itong nangyari sa history. And again, dahil ito na ang state religion, syempre, yung mga nangunguna sa church, nagkaroon bigla ng matinding kapangyarihan. Sila ay may kinalaman na sa administration ng empire, may kinalaman sa pagdidistribute ng pagkain sa mga nagugutom, may kinalaman sa mga pag-aayos ng mga problema, naging very powerful itong mga bishops in certain areas of the Roman Empire. Now, that's why, kaya ang naging official na pangalan is the Roman Catholic Church. Bakit? It became the state religion of the Roman Empire. Okay? Notable things from 500 to 1500 AD, a second capital was established, Constantinople, dahil gusto ni Constantine, dahil napakalaki ng Roman Empire, na inisip niya na magandang maglagay ng second capital. Okay? Ano nangyari? Imbis na makatulong, ito ay in a sense nakasama sapagkat nahati ang empire. Kung dalawa yung capital, naglalaban yung dalawa. And guess what? Pati yung dalawang bishops sa Rome, the Bishop of Rome and the Bishop of Constantinople, naglalaban ngayon kung sino ang mas maimpluwensya at may kapangyarihan in the church. The empire and the church was divided. The Roman Catholic Church sa west part and the Greek Orthodox Church, ito na yung tawag ngayon. So pag search yung Greek Orthodox Church, ito yung eastern part which is nahan dun sa Constantinople. The Bishop of Rome, later called as the Pope, galing sa Papas. And then the Bishop of Constantinople, later called as the Patriarch, fought for power and influence. So makikita natin na political na ang labanan dahil matinding kapangyarihan, matinding kayamanan. Okay? Muli mga kapatid, nung bumagsak ang Rome, kung naalala niyo na overtaken ng barbarians ang Rome, ano nanatiling organization? Is the church. Guess what? Yung napakaraming mga tinatagong kayamanan at so on, saan napunta? At merong isang napakaliit na self-sustaining, self-governing na lugar sa mundo ngayon na ang nagro-rule ay isang relihiyon. Ano yun? Vatican. Yung yaman na nandun. Hanggang ngayon. O mga kapatid natin, kayang imagine. For thousands of years. So muli, makikita ho natin kung paano tumakbo ang kasaysayan. As the city of Rome was overtaken by the barbarians, the Roman Catholic Church, para hindi mahaba, nilagay ko na lang ang RCC, remain as the only institution that people look to for order, relief, and hope. In December 25, 800 AD, Pope Leo III, again, tumatalo na tayo, crowned Charlemagne or Charles I ng France to be the Emperor of the Holy Roman Empire. So makita natin, bumagsak ang Roman Empire, bumagsak ang city of Rome, around 400 something. And after more or less 300 years, ibinalik. At ang tawag na dito ngayon ay Holy Roman Empire. Mas maliit na siya. Which is sabi nga, hindi siya holy.
Hindi siya Roman at hindi na rin siya empire. So tindi yung kanilang kalagayan. Pope Urban II, after some years, dahil sa spread ng Islam from the east, nasakop ang Jerusalem at papunta na sa Constantinople. Anong ginawa? Naglunsad ng crusade. At isa sa pangunahing layunin ng crusade is to take back the most holy city ng religion of Christianity. Ano yung most holy city for Christianity? Jerusalem. Na nasakop na ng mga Muslim. So for more than 200 years, gumana ang crusade. And by the hundreds of thousands, ang mga quote-unquote Kristiyanong sundalo, they tried to recover Jerusalem, and they were successful. Kaya doon ngayon sa Jerusalem, merong dome ng mga Muslim na nasa loob noon ay merong presence ng Christianity, quote-unquote, presence ng Roman Catholic Church. Sapagkat too much na yung history, basahin nyo na lang kung paano nangyari ho yun. Si anong pangalan noong general ng mga Muslim, nawala sa isip ko yung pangalan, na kaysa paglabanin niya, ang ginawa niya, okay, bigyan na lang natin sila ng daan. Ruled pa rin ng Islam, pero bigyan na lang natin sila ng daan. So ganoon na nangyari, nagkaroon ng compromise. So muli ay matalino yung naging kanyang desisyon sa time na yon. The Crusades to take back Jerusalem is one of the darkest part of church history. Hindi ho maganda. Because yung mga so-called Crusaders ay gumawa ng mga napakadaming karumal-dumal. Nagnakaw sila, pumatay sila, ng libo-libo, ng rape sila. Lahat sa pangalan ng Diyos at Kristyanidad. Kaya hanggang ngayon, pag nakipag-usap kayo sa mga Muslim, isa sa madalas na hindi sa history na sinasabi nila kung bakit hindi katanggap-tanggap sa kanila ang Christianity ay dahil sa crusades. Kaya tumigil na tayong gamitin ng evangelistic crusade. Evangelistic service, okay? So again, that's just being better sa paggamit natin ng term. Now, Brother Paul, anong sagot dyan? Napakaganda nung sagot ng isang apologist. Kailangan mong tingnan kung ano talaga ang tinuro ni Kristo. Okay? Ano bang tinuro ni Kristo? Ang gagamit ng espada ay mamamatay sa espada. Ang kanyang kaharian ay hindi sa lupang ito. Kung gayon, hindi siya ipagtatanggol ng kanyang mga tagasunod. So, hindi by military might ang kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. So, at anong sabi ni Kristo? Hindi patayin mo yung kaaway mo. Ang sabi ni Kristo, mahalin mo yung kaaway mo. Therefore, itong crusade na ito is totally against the revealed will of God. Okay? So, muli ay napaka-halaga na medyo nauunawaan natin sapagkat kung loobin ng Diyos, magkaroon tayo ng kausap patungkol dito. Lessons learned: Jesus' rule is not through politics, territorial acquisition, or military might. It is through the spread of the gospel. Ang utos ni Jesus, go and make disciples. Hindi go and manakop kayo ng teritoryo. Okay? And by making disciples, it is through the preaching of the gospel, again, the Great Commission, baptism, and teaching. Hindi magiging Kristiyano ka o pupugutan kita ng ulo. Na syempre, gustuhin nilang maging Kristiyano. Mga kapatid, in a way, medyo mas identifiable sa atin because we as Filipinos, ganun nangyari nung dumating ang mga Kastila. Mag-convert ka o mamatay ka. So muli ay may kinalaman o merong identifiable na mga bagay sa atin dito. Matthew 20 verse 28, even as the Lord is the Son of Man come, not to be ministered unto, but to minister and to give his life as a ransom for many. Political power and military might are not the means to be truly great in the kingdom of Christ. And sad to say, may mga relihiyon sa panahon natin ngayon, akala nila ganon.
Pag matindi ang epekto mo sa politika, pag matindi ang kapangyarihan mo, at literally matatakot yung iba dahil meron kayo organisasyon na nagliligpit. Akala nila yun yung sign ng kapangyarihan. Again, that's totally against the scripture. Ang paraan para maging dakila ay maging katulad ni Kristo. Ibigay ang sarili para sa iba. So mag-ingat tayo sa mga church leaders and organizations that have political aspirations. Pag isang araw, marinig nyo si Brother Paul, mga kapatid, kailangan ko kayo sa Lunes para mangampanya tayo, tatakbo akong mayor. Time na para simulan yung gumulong ang church discipline kay Brother Paul. At alisin na siya sa pagiging pastor. Hindi yun ang kaparaanan ng Diyos. It's not through politics but through evangelism. Through the Great Commission. Letter D, eto na. Maiksing panahon, pero malaki ang impact at merong impact hanggang sa atin ngayon. The Protestant Reformation. From 1517 hanggang 1648. Now, to be fair, even before 1517, meron ng mangilan-ngilan na mga figure or mga tao na nagsimula ng magsalita patungkol sa kalagayan ng church, patungkol sa Roman Catholic Church. And sad to say, hindi naman sad to say, pero hindi ito masyadong umepekto. Pero bakit? Mamaya makikita natin sa providensya ng Diyos, merong nangyari before 1517 at ito ay isang bagay na ginamit ng Diyos ng matindi. For hundreds of years, the Roman Catholic Church became the most dominant power in most of the known world. Hundreds of years, naging itong pinaka-dominante, pinaka-makapangyarihan. Muli, not just only as a religious organization, kung hindi may kinalaman sa politika at sa militar. Do you imagine, isang tao, leader ng reliyon, isang salita lang niya, 100,000 ang susugod in the Crusades. So, napaka-makapangyarihan. Could you imagine, isang leader ng relihiyon, tatawagin niya yung isang hari, o punta ka dito, gagawin kitang emperador. Anong kapangyarihan? Napakatindi. Now, the Roman Catholic parish, or parish priest, not just on the empire level, but on the village, personal level, ay naging napaka-importante ng mga representative ng Roman Catholic Church are the parish priests. Or sa kasaysayan na meron tayo, mga praile. Okay? Kamakailan, yung mga pamangkin ng aking asawa, pinanood si Maria Clara at Ibarra. Napansin nyo, sino ang kontrabida doon? Ha? Mga pari. Ayaw lang ba ng religion ni Jose Rizal? O nakita niya na talagang merong epekto? Ang pare o Roman Catholic priest became a very important person in the life of every individual. They baptize babies. They perform marriages. They hear your confessions. They give a dying person their last rites. At mga kapatid, ang apat na ito ay hindi magagawa hiwalay actually hindi ka makakatanggap ng communion ng hiwalay sa pari. Ang lahat ng sacraments nakaduktong sa pari. Ito ang problema, hiwalay sa sacraments, hindi maliligtas. Isa sa matinding pigil sa mga Pilipino na buuang mag-alsa ay aalis ang mga pari. Pag umalis ang pari, sino magpapatawad ng kasalanan mo? Pag hindi napatawad ng kasalanan mo, saan ka pupunta? Akuha niyo yung tindi. Pag yung anak mo hindi nabinyagan, pupuntang impyerno.
At mga kapatid, hindi katulad ngayon, karamihan sa bata nabubuhay more or less 50-50. Kaya makakabasa kayo, a few hundred years ago, 10 ang naging anak, 3 lang ang buhay. Bakit? Ang taas ng death rate ng mga bata. Simpleng infection lang, namamatay ang tao. May mga namamatay dahil natanggal lang yung ngipin nila. Walang antibiotic, masisimulang mabulok. Walang antibiotic. At dahil sa ngipin na naalis, pwedeng mamatay ang isang tao. So ngayon, kung alam mo na malaki ang tsansa na yung anak mo, yung baby mo ay pwedeng hindi umabot ng 1-year-old, anong pinakamahalagang gawin sa kanya? Binyag. Sino lang ang pwedeng gumawa nun? Pari. Ang tindi ng kapangyarihan. Not just politically, but quote and unquote, spiritually and religiously ng Roman Catholic Church. Again, hindi to historically speaking. Historical ho ito mga kapatid. Hindi to pa, totoo lang ito. At hanggang ngayon, maging sa marami mga lugar, ganun pa rin. The Roman Catholic Church also did much of the social and charitable services. Now, huwag niyo sana isipin na, parang silang mga, meron pa rin silang mga ginagawa. They did much services sa pagbibigay sa mga mahihirap. Nagpapatakbo sila ng mga bahay ampunan. Nagpo-provide sila ng edukasyon sa time na napaka-limited ng education. Napakahirap. Kailangan mo maging super yaman. Muli, naalala niyo yung sinabi natin nakaraan? Kahit may Bible ka, higit sa malamang hindi ka marunong magbasa. Again, ang edukasyon noon ay napaka-limited. So muli, pinapakita natin ito yung matinding impluensya ng Roman Catholic Church, yung kapangyarihan. Another very important role that the Roman Catholic priests play, making them indispensable, is that they were the only ones who can read the Bible, which was written in Latin. Walang ibang kaya magbasa ng Bible. Yung pari lang. So kung naniniwala ka sa Diyos, naniniwala ka sa Biblia, at ano lang ang panging paraan para magkaroon ka ng kaalaman at malaman mo ang kalooban ng Diyos? Pari. So again, ganun katindi ang impluwensya at kapangyarihan ng Roman Catholic Church and the priest. According to some sources, the Roman Catholic Church at that time, nung panahon na ito, owned almost a third, halos 1/3 of all the lands in Europe. Ganun katindi ang kapangyarihan nila. Kaya muli, bakit ba yung mga hari yumuyukod? Kuha nyo, ba't yung mga hari yumuyukod? All these factors made the Roman Catholic Church the most powerful religious, economic, and political force in the continent. Nang tindi ng kapangyarihan. Add to this, the Pope has the power to enthrone the next emperor or king. Pag ginusto ng Pope, mag-aano siya ng ibang hari. Note, the deterioration of the Roman Catholic Church is not only found in its great involvement in economy, politics, but in its departure from the clear teachings of Scripture. Yes, pagdating sa doctrine about God, particularly sa Godhead, Trinitarian, solid, pero pagdating sa ibang mga doktrina, unti-unti. Ang isa sa mga katangian ng Roman Catholic Church is being syncretistic. They synchronize, they absorb. Okay? Halimbawa, ang mga Romano ay maraming mga Diyos. Merong Diyos ng bulkan, merong Diyos ng alak, merong Diyos ng gera, merong Diyos ng palayan, merong Diyos ng dagat. Anong ginawa ng Roman Catholic Church? May santo ng ganito, may santo ng ganyan, may santo ng ganyan, may santo ng ganyan. Ako niyo ho? Again,
It's a means of synchronizing with and compromising with. Binigyan lang nila ng quote-unquote Kristiyanong pangalan. Pero yun ay mga paganong kaparaanan. Sa Kristyanidad, meron lang iisang Diyos na soberano. Yun lang. Again, sa Book of James, ang sabi, ikaw na nagpaplano, pupunta ka sa syudad na yon at ang plano mo ay maghahanap buhay ka, hindi mo sasabihin na, well, if Saint ganito wills, no. If God wills, hindi yung santo, ang Diyos ang magdedetermina. Nevertheless, muli, isa yun sa katangian ng Roman. Just try to notice, mga agimat, yung mga bagay na magpoprotekta sa iyo. Anong meron sa Roman Catholic Church? Mga relics. Hanggang ngayon, pag yung kinortehan, binigyan mo ng palamuti na dahon na napatakan ng certain na tubig, lagay mo sa pinto, pangtaboy ng. Yun ay mga paganong ideya. Wala sa Kristyanidad niyan. Read the Bible, wala sa Kristyanidad niyan. So muli, ganun ang isa sa mga katangian. So again, but merong mga mas mahalaga at mas malalalim na lugar. The start of the Reformation. Paano nga ba nagsimula? One of the biggest figures of the Reformation is the German monk named Martin Luther. Now, iklaruhin ko lang, lalo na nung bata ako, pag narinig ko monk, ang nai-imagine ko yung mga monk sa mga Buddhist temple. Hindi ganun. Monk, ito naman yung mga nasa monastery, yung mga nagbigay ng kanilang buhay at ang kanilang magiging asawa ay ang church. Okay? Isang German monk na si Martin Luther, and many trace the beginning of the Reformation from him. If you research about the Reformation, madalas nagsisimula kay Martin Luther. Okay? Lalo na nung 1517. Noong 1505, sino ba si Martin Luther? Noong 1505, si Luther ay nag-aaral ng pagiging abogado. Pero isang araw, habang siya ay pauwi, siya ay naabutan ng isang matinding thunderstorm. Okay? Talagang kidlat all over, kulog all over sa paligid niya. At siya ay sa kanyang pagiging desperado, tumawag kay Saint Anne. At ang sabi niya, Saint Anne, wag mo lang akong hayaang mamatay, ako ay magiging monk. At nag-survive si Luther at naging monk. After 2 weeks, nasa monastery na siya. So sabi nga nung isang historian, could you imagine, ikaw yung magulang, pinag-aaral mo ng pagiging abogado, yung anak mo, tapos biglang, wala na. Yun yung nangyari kay Martin Luther. Pagdating ng 1510, si Luther ay pinadala mula Germany patungo sa Rome. Muli, ang Germany, mahina ako sa geography, pero ang Germany ay medyo nasa bandang norte, medyo northern east ng Rome. Pinadala siya sa Rome sapagkat ang Rome ang sentro. To settle disputes involving Augustinian order in Germany. So merong disputes, merong mga pagtatalo, may dalang ebidensya si Martin Luther at siya ang sinugo doon sa Rome. So we can here trace na medyo maganda ang estado ni Martin Luther. For Luther, like many other devout Christians of that time, Rome represents the very pinnacle of their spiritual aspirations. But his trip ended in delusionment and confusion. Muli, kung ikaw ay Muslim, ano ang pinakamahalagang lugar para sa iyo? Mecca. Tama? Mecca. Kung ikaw ay Katoliko nung time na yun, anong pinakamahalagang lugar? Nasa ng sentro ng Roman Catholic Church? Nasa Rome. Again, ito yung muli, saan na makuha niyo mga kapatid ang biggest thing sa mga tao nung time na yun is the yung relihiyon nila. Ito yung kumokontrol sa maraming paraan ng buhay nila. At ngayon, pupunta ka. Si Martin. So, could you imagine yung pagiging starstruck niya? Could you imagine yung excitement niya? Pupunta ako sa sentro. Pero, nauwi sa hindi maganda ang karanasan ni Martin Luther. Bakit? Pagdating niya sa Rome, in the city of Rome, Luther observed a great degree of corruption. In fact, it was so corrupt that Luther later wrote, if there is hell,
then Rome is built over it. Wala tayong detalye, hindi binigay napakarami. Pwede kayo magbasa. Sa mga nakita ni Martin Luther, at ang naging expression niya sa bandang dulo ng kanyang buhay, sabi, kung merong impyerno, yun ang impyerno din nasa ibabaw. Sa madaling salita, ibig sabihin niya, ang pundasyon ng Rome ay impyerno. Ganun katindi. He called it a cesspit of sin. Sa ilang mga napanood at nabasa ko, again, supposed to be sentro ng Kristyanismo. Okay? Ito ang state religion, pero open ang prostitution. Grabe ang immoralidad. Antindi ng korupsyon. At yung korupsyon ay hindi lamang sa mga tao, yung korupsyon ay maging sa mga pari at mga bishops. Muli, historically speaking, hindi totoo si Crisostomo Ibarra. Ito ay likhang isip na kwento ni Jose Rizal. No limitangere en el filibusterismo. Pero saan kaya siya kumuha ng inspirasyon? Sa mga nangyayari sa paligid. We experience it here sa ating bansa. Horrified at the vice and corruption he witnessed not just among the lay people but especially among the clergy, and going even as far as the Pope. Muli, hindi lamang ang spiritual, quote and unquote, kung hindi yung political na kapangyarihan at yung kayamanan ang binibigyan ng matinding pansin ng church ng time na yon. At this time, Luther was very aware of his own sinfulness. Si Luther ay napakaseryoso sa kanyang sariling kalagayan. Mayroong mga records na si Luther sa sobrang alam niya na ang Diyos ay banal. Okay? Malinaw kay Luther yon. Alam niya ang Diyos ay banal at alam niya siya ay hindi. Pwede nating sabihin ang salita na maglalarawan kay Luther, desperado siya. Even borderline paranoid siya. Na so much so, basahin na natin. He was so aware of his own sinfulness and was desperate to find solution or salvation. While he was in Rome, isa sa mga kaparaanan na inaisip ni Luther visited every relic he could think of and availed himself of every ounce of grace, each moment of homage to such an object offered him. Muli, may mga makapangyarihang bagay, mga relics. Hanggang ngayon, pag pumunta kayo sa iba't ibang mga banal na lugar ng Roman Catholic Church, may nakatagong piraso daw ng kahoy ng krus ni Kristo. Mga kapatid, hanggang ngayon, tuwing Enero, mayroong statwa sa Quiapo na hinahalikan ng mga tao. At pag nahalikan nila, anong pakiramdam nila? Ha? Points. Pag nagtulos ka ng kandila, another points. Pag pumasok ka sa simbahan, another point. Yun. Mula noon hanggang ngayon. So nasa Rome siya, nahando na napakaraming relics. Punta si Luther. At isa sa mga pinuntahan niya, yung tinatawag na Scala Sancta. Luther's turning point started to happen at the Scala Sancta. Ano yung Scala Sancta? Ito yung kinikilala na tinatawag na Pilate Staircase. Na dito daw, kung yung nagkakamaling tanda, dito daw umakyat si Kristo nung siya ay dinala sa harapan ni Pilate para siya ay hatulan. He tried to avail of the indulgence of the Pope had issued. Ito yung sinasabi, anyone who wants to have their sins forgiven or reduced had to ascend the stairs one step at a time, pausing to recite the Lord's Prayer on every step.
Okay? Mamaya makikita nyo, may picture tayo. So, bawat baitang, hakbang, yung iba nakaluhod kung umakyat. Nakaluhod, hakbang, pray. Hakbang, pray. Hakbang, pray. At habang ginagawa mo daw yon, pag nakarating ka sa dulo, okay, ang sakit na ng tuhod mo, baka nabalatan na, makakabawas ng kasalanan. Whoever made it to the top would be given enough grace for themselves and whoever else they had paid for. Hindi lang ho ako, meron akong isasama sa pag-akyat ko rito. Actually, yung tatay ko namatay na pero nasa purgatorio siya, baka hindi siya perpekto. Isasama ko siya at magbabayad ako para sa kanya. Again, this is hindi natin kailangan lumayo. Kahit hanggang ngayon, pwede ka magpa-misa para sa namayapa mong. Bakit? Para saan? Iniwala pa rin sila merong epekto sa mga namayapa. Mga kapatid, ang tanging may epekto ay ang dugo ni Kristo. Kahit magpatumbling-tumbling ka mula doon hanggang dito, walang magagawa sa mga namayapa na at para sa kasalanan mo. Ang sabi ng salita ng Diyos, ikaw ay magsisi at manampalataya sa Kanya na namatay at muling nabuhay para sa ating mga kasalanan. Now, para magkaroon kayo ng idea, yan yung pilot staircase. At hanggang ngayon, taon-taon, libu-libong mga tao ang nagsusubok pa rin bawasan ng kanilang sariling kasalanan. At good news sa mga naririto, hindi mo na kailangan pumunta dyan para mabawasan ang iyong kasalanan. Ang kailangan mo ay ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Hindi mo kailangan yung mga relics, hindi mo kailangan ng kung ano-ano na ritual. Ang kailangan mo ay ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Luther, paranoid of his own spiritual state, went to confession often, even annoying the priest. Kung di nagkakamali ng tanda doon sa isang napakinggan ko na kinuwento yung ginagawa ni Luther, kaka-confess niya pa lang, paglabas niya, after ilang oras, dahil sabi ni Luther, naku, hindi ko alam, yung naisip ko baka hindi okay sa Diyos, magko-confess ulit siya. Laging laman ng confession booth si Luther. May sense siya kung gaano siya kadumi. At yun ang wala sa marami sa atin. Akala natin okay tayo. Akala natin malinis tayo. Naunawaan ni Luther, napakadumi niya. At na-annoy, kahit yung mga pari na nakikinig kay Luther para sa kanyang confession, pari sa pari, naiinis kay Luther. Nandito ka na naman! But one day, as Luther was reading and studying the book of Romans, again, si Luther ay teacher na siya sa monastery sa time na ito. He read Romans 1:17. Nabasa niya Romans 1:17 at ito ang simula ng turning point ni Martin Luther. Bakit? Anong sabi ng Romans 1:17? For therein, the gospel, is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written. At ito yung parang kidlat na tumama kay Martin Luther. The just shall live by faith. This passage opened his eyes and he understood that righteousness before God is not by works of penance, not by indulgences, not by rituals, not by relics, not by sacraments, but by faith. Biglang na, ano itong ginagawa na to? Sabi sa Bible, it's by faith, not by works. And again, basa pa tayo ng ilang lugar sa Biblia. Romans chapter 3, verse 22, ang sabi, even the righteousness of God, which is by faith. Ang katuwiran na ibinibigay ng Diyos para ka maging katanggap-tanggap sa Panginoon ay hindi sa pamamagitan ng ginagawa mo linggo-linggo.
Hindi sa pamamagitan ng dami ng baitang na aakyat mo at dami ng pagdadasal na ginagawa mo. It's by faith. Kanino? By faith of or in Jesus Christ unto all and upon all them that believe. For there is no difference. Walang pagkakaiba. Ito ang pare-parehong kalagayan. For all have sinned and come short of the glory of God. That's why meron lang isang paraan. Lahat tayo kasi ay nagkasala. Meron lang isang paraan. Manampalataya ka sa Kanya na namatay para sa iyong mga kasalanan. Yun lang. Verse 24, being justified freely by His grace. Dito napakalaki ng kontra. Biyaya daw. Ano ibig sabihin ng biyaya? Hindi ka karapat-dapat pero binigay sa iyo. Yun ang biyaya. Hindi tayo karapat-dapat maligtas. Tayo lahat ay makasalanan pero binigay ng Panginoon. Baligtad na baligtad sa Roman Catholic Church. Gawin mong karapat-dapat yung sarili mo. Gawin mo to, 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 gawin mo to. Okay, sapat na, ibibigay sa iyo ng Diyos ang kalig. No, baligtad na baligtad kaysa sa Biblia. Sa Biblia, ito'y libre, freely, by God's grace. Through the redemption that is in Christ Jesus. It's not in the relics, it's not in the saints, it's not in Mary, it's not in the Pope, it's in Jesus Christ. At ito yung ginamit ng Diyos para buksan ang mata ni Luther. The just shall live by faith. Romans 3:27, tingnan lang natin. Whereas boasting then, it is excluded. Hindi ka pwede magyabang. By what law? Of works? Nay. Old English. Ibig sabihin, no. Not by works, hindi by works. But by the law of faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Is that the conclusion you have? Paano ang isang tao aariing matuwid sa harapan ng Diyos? Baka mamaya narito ka at tingin mo pa rin by works. Nakatingin ka pa rin sa sarili, mabait ako. Hindi ako katulad ng iba. Okay ako, okay. Papasok ako sa langit kasi mabait ako. Kasi nagsisimba ako linggo-linggo. Kasi masunurin ako sa magulang ko. Hindi ako perpekto, pero konti lang. Nakatingin ka sa iyong sarili. Yan ay hiwalay sa salita ng Diyos. We conclude that a man is justified by faith. Galatians 2:16, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of or in Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by faith of or in Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Lalo na kung narito ka at sinusubukan mong sundin ng 10 utos para mal. At maraming tao, yun ang akala. Paano ka pupunta sa langit? Sundin mo ang 10 utos. Ano lang, sabi ng Biblia, for by the works of the law shall no flesh be justified. Wala kang pag-asa. Kung ang daan mo patungo sa langit ay 10 utos, wala kang kahit 0.0000001%, wala. Dahil kung meron, hindi ibibigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak. Kaya pala natin eh. That's always been my point. Kung kaya pala natin, pupunta tayo sa langit sa sariling effort natin, bakit pa namatay si Jesus? Ang krus ni Kristo ay nagsusumigaw, hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Hindi natin kaya. Tuloy natin. The flame was fanned. So nagsimula na yung apoy. The just shall live by faith. Nakita ni Luther yung corruption in Rome. Pambihira. Kung yung mga quote and quote nagpapatawad ng kasalanan, ganun ang karaan ng pamumuhay. Paano na? So meron ng alab. Pero ito'y napaypayan. Noong 1517, Luther encountered a Dominican friar named Johann Tetzel, who preached to people that buying a letter called indulgences could give forgiveness and lessen the number of years spent in purgatory. Meron kang pwedeng bilhin, indulhensya. At pag bumili ka ng indulhensya, mababawasan ang panahon mo sa purgatorio o ang panahon ng mahal mo sa buhay sa purgatorio. At sila ay, alam niyo yung mga, hindi sobrang samang tao, yung medyo masama lang, hindi pa sapat yung linis nila para makarating sa langit. Kailangan pa nilang i-washing machine sa purgatorio. At pag nalinis sila doon, at saka sila aakyat sa langit.
Okay? Pero pwede yung mapadali. Parang gobyerno ng Pilipinas, pwedeng mapadali yung proseso ng papel mo. Anong kailangan? Pera. Kalapastanganan to sa pangalan ng Diyos. Pwede mong suhulan ng Diyos ng pera? Note, the price of these indulgences is about half a year's wage of a laborer. Pag kinumpute nyo ngayon, at least 60 to 70,000 pesos ang isa. Hindi yan mura. So you can just imagine kung paanong nanggalaiti si Martin Luther na nakikita niya ang libu-libong mga tao kahit napakahirap dahil takot na takot sila sa purgatorio at sa hirap ng impyerno. Takot na takot sila. Ngayon, magbibigay sila ng katakot-takot na pera. Kahit yung mahihirap. Ito ang picture ng indulgence. Pero po, ano yung mga nakabitin sa baba? Sinubukan kong i-research yan. Yung mga nakabitin na yan ay yan yung bilang ng bishops na so mas marami, mas mabisa. Okay? Kasi yun yung dami ng bishop na nagbibigay sa iyo ng kapatawaran. So yung isa dyan, 12 yata, kung di nakakamali ng tanda sa bilang. So muli, yung piraso ng papel na yan, pag nakapagbayad ka, nabawasan ang kasalanan ko. Can you imagine ang tindi nito? By the way, pero bakit mali yan? Kung ikaw ay napakayaman, hindi mo kailangan si Jesus. Kailangan mo lang ng pera at sapat na bayad. Hindi mo kailangan si Jesus. Anong sabi ni Jesus? Walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan, hindi ng pera, sa pamamagitan ko. Sabi ng isang indulgence letter, ito ay translated na, at sabi, I replace, hindi pinapalitan. Again, I will place you again. Yun yung ibig sabihin ng replace. I will replace hindi in in the state of innocence and purity in which thou wert at the hour of thy baptism. Sabi doon sa isang indulgence, ikaw ay ibabalik doon sa time na ikaw ay parang bagong binyag. Bakit? Sa doktrina ng Roman Catholic Church, pag binyagan ng isang tao, nahuhugasan ang kasalanan. Pag bininyagan ng isang bata, matanggap niyang biyaya ng Diyos at siya ay magiging anak ng Diyos, mahuhugasan ng original sin, siya ay magiging Kristiyano. So pag nagbayad ka ng more or less 70,000 pesos, babalik ka doon sa kalagayan na yon. Hopefully, mamatay ka nung time na yon. Bakit? Kasi pag nagkasala ka ulit, in response to this, Luther wrote the now famous 95 Theses and posted it on the door of the Wittenberg Palace or church in Germany. Anong ginawa ni Luther? Umupo siya, nagsulat siya. Kinastigo niya yung mga nakita niyang mali sa Rome, nakita niyang mali patungkol sa Ildan. Let me just give you the purpose of which is to start a debate and hopefully to reform the church. Ang purpose ni Luther, hindi niya purpose na gumawa ng bagong relihiyon. Okay? Sana wag yung ang purpose ni Luther, okay, ito, kaya mali ang tinuturo nyo, ito, mag-usap tayo. Yun ang purpose ni Luther. Gusto niyang i-reform ang Roman Catholic Church dahil nakikita niya yung napakadaming problema. Example na 95 Theses, Thesis number 32, those who believe that they can be certain of their salvation because they have indulgence letters will be eternally damned together with their teachers. Kala mo, kung nakumbinsi ka dahil doon sa indulgence letter na yun, ligtas ka na,
No, patungo ka pa rin impyerno. Pati yung nagbenta sa'yo. Number 33, men must specially be on guard against those who say that the Pope's pardons are the inestimable gift of God by which a man is reconciled to Him. Kailangan daw mag-ingat ang tao sa mga nagsasabi na ang pagpapatawad ng Pope ay ito yung hindi masukat na regalo o biyaya ng Diyos para ikaw ay makipagkasundo sa Panginoon. Sa Bible, mga kapatid, paano tayo pinapagkasundo ng Diyos sa kanyang sarili? Therefore, being justified by faith in Christ, kay Kristo, sa Ebanghelyo, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Thesis number 53. Again, example lamang ho ito. They are the enemies of Christ and the Pope who forbid. Again, so makita niyo yung lengguwahe ni hindi niya totally gustong anuhin ang Roman Catholic Church. Tingin meron pa rin siyang, sana maunawaan niyo kung saan nanggagaling si Martin Luther. Nasa loob pa rin siya. Okay? Pero ang sabi niya, they are the enemies of Christ and the Pope who forbid altogether the preaching of the Word of God in some churches in order that indulgences may be preached in others. Kaysa ipangaral ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo ng kaligtasan, ang pinapangaral ng mga pare, kailangan yung bilhin to para mapatawad ang kasalanan niyo. Ang sabi ni kaaway sila ni Kristo. So makikita nyo kung saan na pupunta ilan lang to sa mga example, 95 theses. The process of Reformation, again, later Luther did not only address the heresy of indulgences, but he also addressed other issues. Hindi lamang indulgences, ibang issues pa. He said and wrote about salvation is by faith alone through God's grace, and the rituals of the Roman Catholic Church has no saving power. Sabi ni Martin Luther, we believe that the very beginning and end of salvation and the sum of Christianity consists of faith in Christ, who by His blood alone and not by any works of ours has put away sin and destroyed the power of death. So again, nagiging napakalinaw na kay Martin Luther. Though, meron pa rin mga remnants ng Roman Catholicism sa kanya, pero pagdating sa kaligtasan, malinaw kay Martin Luther. Sabi niya pa, medyo mahaba to, hereby it appears that the doctrine of the gospel, which of all others is most sweet and full of most singular consolation, speaks nothing of our works or of the works of the law, but of the inscrutable mercy and love of God towards most wretched and miserable sinners. Our most merciful Father, seeing us to be oppressed and overwhelmed with the curse of the law, and that we could never be delivered from it of our own power, sent His only Son into the world and laid upon Him the sin of all men, saying, again, nagbigay siya ng mga halimbawa, kinailan mo man, ikaw man ay parang si Paul na persecutor, si David na nangalon niya, o yung kinain mo, yung prutas sa Garden of Eden, o yung ikaw ay magnanakaw na kasama ni Kristo. Ang sabi niya, and be thou that person who has committed the sins of all me, see therefore that thou pay and satisfy for them. Sino yung thou? Si Kristo. Ang point sa mahabang binasa natin ito, malinaw kay Luther, ng salvation is solus Christus, sola fide, sola gratia, grace alone, faith alone, Christ alone. Nagiging malinaw na dito sa mga statements na ito. Kita natin about the Pope, lalo na nung bandang dulo, nung in-excommunicate na si Martin Luther, may mga statements si Luther na tinawag niya yung Pope na Antichrist. Ang sabi ni Martin Luther, a simple layman armed with scripture is greater than the mightiest pope without it. So nakita niya, hindi ang pope ang mataas, scripture. Scripture. Sola scriptura. Okay? So napoporma na ang mga ideya na ito. About purgatory. Sabi ni Martin Luther, of purgatory there is no mention in Holy Scripture. Muli mga kapatid, walang purgatorio sa Biblia. Meron sa imahinasyon ng mga tao. It is a lie of the devil in order that
the papists may have some market days and snares of catching money. Ang purgatorio ay racket na pangkita ng pera. We deny the existence of a purgatory and of a limbo para sa mga bata, of the fathers, in which they say that there is hope and a sure expectation of liberation, but these are figments of some stupid and bungling sophist. Madalas salita, kalokohan to. Wala to sa Bible. Again, tunog ng sola scriptura. Wala sa Bible. Marami pa siyang sinabi. Purgatory is the greatest falsehood because it is based on the ungodliness and unbelief, for they deny that faith saves and they maintain that satisfaction for sin is the cause of salvation. Because it denies sola fide. So hindi totoo ang purgatorio. In 1521, Luther was summoned to hindi yan worms, okay? Sa Bulate, ang pronunciation is Worms, sa Germany, Worms, Germany. Kung saan ito yung kilalang diet of worms. He thought that he will be given an opportunity. Sorry, may walang salita. He will be given an opportunity for him to debate and present his doctrines. Nung pinatawag siya sa Worms, akala niya debate. Akala niya pwede niyang ipresenta. Akala niya opportunity to. Again, ang point pa rin niya is to reform the Roman Catholic Church. Pero pagdating doon, at his surprise, he was not given an opportunity to speak, but was asked to recant the doctrines in his writings. Pwede niyong panoorin yan. I believe available sa YouTube. Yung panoorin niyo yung pinikulang Luther. Pagdating niya, latag sa mesa lahat ng mga sinulat niya. At ang utos sa kanya, recant mo yan or excommunicate ka. By the way, pag excommunicate ka, patungo ka ng impyerno. Sa Roman Catholic doctrine. Pag hindi ka part ng church, patungo ka impyerno. Hindi to alam ng marami. Hindi lang ang Iglesia ni Cristo nagtuturo na kailangan mo maging member. Ang official na doktrina ng Roman Catholic Church, kung hindi ka member ng church, hindi ka maliligtas. Again, that's official doctrine. May nakasulat yan sa kanilang mga dokumento. Nevertheless, yun ang hamon kay Martin Luther. Recant or you will be excommunicated. To which demand Luther gave his now famous answer. Anong sagot ni Martin Luther? Unless I am convinced or convicted, may mga iba-ibang translation yan, by scripture and plain reason, I do not accept the authority of popes and council, for they have contradicted each other. Again, sa history ng Roman Catholic Church, sasabihin ng pope, kukontrahin ng isang pope. Sasabihin ulit ng isa pang pope, and after a few hundred years, kukontrahin ng isang pope. Nagkokontrahan. Ang sabi ko, kung nagkokontrahan sila, hindi sila safe na basihan. My conscience is captive to the word of God. I cannot and will not recant anything, for to go against conscience is neither right nor safe. Here I stand, I cannot do otherwise. God help me, or so help me God. Amen. So naging matatag si Martin Luther. In God's providence, ito na yung punto. Bakit naging napaka-influential ni Martin Luther? Sapagkat noong 1463, na-imbento ang printing press, yung Gutenberg printing press. At just a few years, na-imprinta by the thousands yung mga writings ni Luther. At marami ang nakabasa at kumalat ito na parang wildfire. At actually, merong hindi magandang dulot sapagkat nagsimula ng revolusyon. Literally, by the thousands ang namatay. Kasi nakita nila ang matinding oppression at kung ano pang meron ding maling pagkaunawa. So muli ay ang punto sa providensya ng Diyos, yung printing press ay existent, kaya naging matindi ang epekto ng mga writings ni Luther. Another great contribution by Luther was the translation of the Bible in the people's common language, German. Nasa Germany si Luther. Hindi mabasa ng mga tao ang Bible. Bakit? Nasa Latin eh. Anong ginawa ni Luther? Tinranslate niya sa German. Nakumpleto niya noong 1534. This is an example of Luther's Bible. Muli, kopya na lamang ito. Okay? So ngayon, konting click nyo lang sa cellphone nyo. Meron na kayong Bible na Cebuano, Tagalog, English, kayang-kayang basahin. Muli, maraming namatay para dyan. Important, mabilis. 21st century, maging maingat tayo na hatulan sila at basahin sila na para silang nasa panahon natin. Iba ang kalagayan nila noong time na yon.
So take note. Sapagkat meron ako nakakausap minsan sa social media, ayan, sila Martin Luther, ayan, sila John Calvin, ganyan, ginawa. Pero try to consider ano yung sitwasyon nila. And guess what? 100 years from now, titingnan tayo ng mga Kristiyano, ba't ganyan ang ginawa nila? Meron din kasi tayong sitwasyon. As we are men and believers affected by our culture and place and history, so they are. Luther did not desire to break off from and destroy the Roman Catholic Church. His primary purpose in the beginning was to reform the church. Ating pagbulayan ang kapangyarihan ng Diyos in using a single verse para simulang kumilos sa isang tao. Let's be watchful and not to put trust in religious groups and leaders above Scripture. So muli, yun ng simula ng tinatawag na Reformation. At nakikita natin mula sa mga writings ni Luther, andun yung Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus, and then yung Soli Deo Gloria, which is simulan natin pag-aralan next Sunday. Baka meron isang tanong, wala tayong time. Ano po? Hello. Good morning po. Una po, thank you po sa lesson. Napakaganda po ng lesson natin at napakaraming matututunan. Ang question ko po is, ito po yung isa sa mga naririnig ko na noon, even lalo nakapag-aral ako sa isang Catholic Church at sa mga nakakasalamuha din ng mga Romano Katoliko. Isa sa kanilang pride, tingin ko baka madaanan nyo pa pagdating natin sa Sola Scriptura, ay yung Roman Catholic, yung naging dahilan kung bakit meron tayong canon of the Scripture, yung canon or yung collection ng 66 books. Yun yung kanilang kumbaga ay isa sa mga pride kung bakit kuno sila ang tamang relihiyon. Yan ang sinasabi ng ilan. Ano yung mga pwede nating response sa ganitong sinasabi o maaari na ilan din dito na may mga nakakasalamuha din ng mga ganun. Paano natin siya ano yung response po natin? Salamat. Okay. Mahirap sagutin yung tanong ng hindi pinag-aaralan kung paano nangyari yung canon, which is pinag-aaralan natin long ago. Muli, hindi dumating ang Bible na kumpletong mula sa langit na ganito. Okay? Merong kumpleto ay yung Old Testament kasi gamit ng mga Hudyo. And then, in a span of few hundred years, yung New Testament, yung mga sulat ng mga apostol ay nakumpleto. Ang problema, hindi lang ang mga apostol ang nagsulat. Merong mga nagpapanggap ng mga apostol. Meron din mga Kristiyanong nagsulat. So, again, sikat na sikat yung tinatawag na sa Catholic Bible, yung anong tawag doon? Apocryphal books, so muli, merong mga terms, merong mga pag-aaral. Pero ang punto ay ito, hindi ang church ang gumawa ng scripture. Ang nang ginawa lang ng church ay na-recognize nila kung alin ang scripture. At merong mga basihan. At so muli, hindi ang church ang gumawa ng scripture. Actually, ang scripture ang gumawa sa church. At nakatungtong ang church sa scripture. So yun yung hindi sila ang ginamit ng Diyos ang mga unang Kristiyano para ma-assemble itong mga sulat ng mga apostol, ma-assemble sa iisang libro na meron tayo ngayon. Nevertheless, hindi ang church ang nagbigay ng kapangyarihan, kundi ni-recognize lang ng church, na-recognize ng church yung sulat at yung laman nito at yung kapangyarihan na meron nito. So the only ginawa ng church ay hindi nila in-empower ang Bible, kung hindi ni-recognize lang ng mga naunang Kristiyano ang Biblia. So, pwede pa natin pag-usapan yan sa mga susunod na panahon. Bigyan nila ako ng ilang minuto. Meron ho nag-text. Batay sa principle ng Berean, search the Scripture daily, hindi tayo dapat lubos na tumiwala sa leaders at mga pastor. Dapat talaga i-check sa lahat. Yes po. Opo. Huwag ho kayong, sabi kasi ni Brother Paul, dapat, I hope, dumating tayo, sabi kasi ng Bible. Sabi kasi ng Bible. Ano pagkakaiba ng indoctrination at preaching o Bible study?
In a sense, almost pareho siya dahil sa Bible study nagtuturo tayo ng doktrina. Sa preaching, ang Bible study, teaching is more on information. Pero ang preaching is using information and calling you to action. Yun ang medyo pagkakaiba. Now, pagdating sa indoctrination, ang mahirap ay hindi pinag-aaralan, sinasabi lang sa'yo. Sana makita niyo sa pag-aaral natin dito, hindi lang basta sinasabi sa atin, kundi tinitingnan natin sa Bible. Yun ang pagkakaiba sa Bible study. Ito ang sabi ng Biblia, therefore, ito ang doktrina. At sana dumating tayo muli nga, hindi yung dahil sinabi ng church, kundi yun ang sinabi ng Bible, kaya yun ang ating pananampalataya. Kung ma-impluwensya ang mga pari, ito po, again, mula kay Brother Boy, kung ma-impluwensya ang mga pari noon, hindi kaya ganun din ang ibang mga leaders ngayon, even sa, yes! So be very careful. Isa sa mga i-discern niyo pagdating sa isang church, yung bang pastor o leader ay naghahari-harian o lingkod? Pag naghahari-harian, magsimula na kayong humanap ng iba. Meron lang isang hari, ang Kristiyano, si Kristo. So we can say that obligatory tithing, obeying Malachi 3:10 is corruption, a product of corrupt use of the Bible by so-called godly pastors who are always right. Right? Ang obligatory tithing ay bunga ng maling interpretasyon at aplikasyon ng Biblia. Ngayon, corruption siya kapag alam na nung pastor na hindi tama pero pinapagawa pa rin. It is a practice na bunga ng maling interpretasyon at maling aplikasyon ng salita ho ng Panginoon. By godly pastors. Again, magiging maingat ako magbigay ng cover statement na ganun dahil hindi lahat ng pastor ay nagkiklaim that they are always right. Merong matatapat na pastor ang Panginoon sa kanyang mga iglesia. But may mga bulok, mga kapatid. I'm sad to say, even in Baptist churches, nakakausap na ako ng isa na ang bilin niya sa church dapat laging tama ang pastor. Laging pogi ang pastor. Nakausap ko yun mismo. Yun ang tinuturo niya sa kanyang church. Pag may mali si pastor, aakuin ng iba. Sabi niya yun. Direkta sa amin. So, meron ho. So, be careful. Kapag ang church o ang organisasyon ay masyadong tinataas ang mga leader, hindi ganun sa Biblia. Yes, inuutusan tayong igalang, sumunod, pero ang effort ng mga pastor ay maglingkod at magpakumbaba. So, be careful sa bagay ho na yun. With that, break time po tayo. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa aming mga natutunan. Muli, tulungan mo kaming mga tuto at mamangha sa kamay mo na patuloy na gumagabay even sa kasaysayan. Ikaw po patuloy na gumabay sa amin sa pamamagitan ng iyong salita at nawa patuloy kami as the Reformer started to only stand upon Scripture. Sola Scriptura, O Diyos. Nawa, sumpungan mong iglesyang ito, magtagal man ng panahon, ay nakatungtong sa napakahalagang prinsipyo o katotohanan na ito. Ingatan mo kami, maging sa aming time ng fellowship. Nadalangin natin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mag-overtime ho tayo, pasensya na ho. Pero magsisimula ang ating pagsamba. 10 minutes, 10 minutes lang ho ang ating break time. God bless po.